Hello po mga kababayan. Pag-usapan natin mga kababayan yung impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi po sa balita kahapon, dalawang impeachment complaint na lang po yung natira. Sabi po ni Chairperson Luistro, impeach proceedings versus BP Sara to move faster with 2 complaints left. From 4 active complaints, it was reduced to 2, significantly streamlining the process, sabi po ni Luistro. The reduction came after the committee voted to set aside the first impeachment complaint on constitutional timing grounds and approved the withdrawal of another complaint, leaving only 2 cases for deliberation. So tama yon kasi ang pinakang malakas man po among the impeachment complaints, sabi sa mga balita, yung number 4, pero sinama na rin po yung number 3. Tapos pag-iisay na lang yon once ito mga kababayan na-send sa Senado. So magre-resume mamaya mga kababayan, ngayong araw na to, magre-resume to determine the sufficiency in substance. Noong Monday, sufficiency in form. Ngayon, sufficiency in substance. So sabi dyan sa balita, i-examine ng panel whether the allegations, if true, constitute impeachable offenses under Article 11 of the 1987 Constitution. If found sufficient in substance, the cases may proceed to a vote on probable cause, a case step before any possible transmittal of articles of impeachment to the Senate for trial. So yun ang mga mangyayari mga kababayan na abangan natin ngayon. So sa harap ng konstitusyon mga kababayan, walang kulay ang politika. Walang timbang mga kababayan yung propaganda. At walang lugar ang hearsay sa pagganap ng impeachment power. So sa usapin mga kababayan ng impeachment complaint laban kay Sara, hindi dapat manaig yung emosyon, hindi dapat kampihan, at lalong hindi dapat media narrative. Dapat na manaig po yung constitutional standard. Tama po? At ang constitutional standard mga kababayan, malinaw. Evidence-based, procedure-driven, at saka rule-bound. Ano bang bagay na wala mga kababayan sa tatlong itong pamantayan? Sa legal sense, irrelevant po siya. No amount of propaganda ng mga DDS, irrelevant siya. Sa ilalim po ng ating konstitusyon, ang mga members ng Congress, sila yung may exclusive power na mag-initiate ng impeachment cases. Yan po ang malinaw. At ang House Committee on Justice, yung gatekeeper. So yung unang tanong na na-resolve na po, sufficient informed ba yung reklamo? At ito ay purely procedural threshold. Kung may tamang verifikasyon ba, may mga sworn statements. Kompleto ba yung mga aligasyon as required ng rules? Nakasunod ba siya sa constitutional at saka internal rules ng Congress? Kapag hindi pasado sa form, tapos yung usapan. Yun ang nangyari sa first impeachment case. Yung pangalawa naman po, winidraw na ng nag-sponsor. So, kahit gaano mga kababayan kaingay yung bawat kampo, kahit gaano kalakas yung demolition narrative, sa batas, procedure is substance. When it comes mga kababayan, sa jurisdictional power. Ngayon, yung 18 mga chismis mula sa sabi mga ex-marines, legally mga kababayan, non-determinative sila. Yung affidavits po na sinumite ni Attorney Baligod, mula sa sabi 18 mga ex-marines, naging bahagi siya mga kababayan ng public discourse. Pero kailangan po ng malinaw na legal distinction. Ang public discourse po, hindi po siya evidentiary basis. Sa impeachment screening, pilit pong sinasabay doon ni Sontay, in out of order po ni Attorney Ridon, Congressman Ridon ng Bicol Saro Party List. Ganon mga kababayan. Wala sa topic, pilit na kinakaladkad. Sinasama sa diskurso sa impeachment. Sa hearsay doctrine mga kababayan, basic rule siya sa ebidensya. Kung ang testimonya ay batay sa mga inconsistency sa mga kwento, mananatili itong chismis, hearsay. Kasi po sa basic evidentiary principle, kahit ako hindi abogado, naintindihan natin ito. Ang hearsay evidence po, pala siyang tinatawag na probative value.
unless falling under strict exemptions or exceptions. Pero kahit po may exception siya, kailangan pa rin ng corroboration yung mga hearsay. Hindi po siya nagiging credible dahil may 18 ex-marines daw na ang apat nga hindi man pala piki dahil lang sa kanilang salaysay. Tama po? Kasi po, multiplicity does not cure inadmissibility. Kung walang direct perception mga kababayan at sobrang daming butas ng kwento, mahina po yung legal weight niyan. Ngayon, itong affidavit po dinala ni Baligod sa ombudsman. Ngunit na malinaw po ang opisyal na posisyon. Hindi pa ito verified complaint. May pinalabas ding babala ang ombudsman laban sa paggamit ng opisina bilang political arena. Sa batas kasi po mga kababayan, itong verified complaint, may formal requisite siya. Ito ay yung sworn verification, may proper certification siya dapat, at may compliance sa procedural rules. Kung wala pang mga ito, wala pang kaso. Ganun lang po yan kasimple. At saka kung wala pang kaso, walang adjudicative function na magsisimula mga kababayan. Ang ombudsman, hindi po siya platform ng political narrative. Isa po siyang constitutional body bound by law. So, dito tayo sa admission of error at ang pagbagsak ng credibility. Kasi po si Atty. Baligod, inamin niya yung error. Nagkamali mga kababayan sa pagsama ng pangalan ni Laila de Lima sa listahan ng mga alleged na tumanggap ng mali-malitang pera. Ayan tuloy, si Laila de Lima pumunta sa Congress, may hila-hilang maleta, pero yung laman, mga dokumento sa impeachment. May magpasang bitbit. Yan ang ginawa ni Laila sa pag-attend sa hearing ng panel. Sa legal setting mga kababayan, ang ganitong pagkakamali, hindi yan simpleng oversight. Tulad ng sinasabi ni Baligod, ito po ay failure of due diligence, questionable verification, at credibility impairment. May legal maxim po, falsos in uno, falsos in omnibus. Diba? Kapag may mali po sa isang critical na aligasyon, nabubuksan po ang tanong sa kabuang reliability ng submission, tama? At saka sa evidentiary analysis mga kababayan, credibility once shaken affects the whole. Dagdag pa dito mga kababayan yung iba pang mga inconsistencies na lumabas mismo mula sa kanilang kampo, lalo nitong pinahina yung probative value. O ngayon, as you know, kahapon, na-determine na po yung sufficiency in form ng House Committee on Justice. So ang ginawa ng panel, dalawang complaints yung isinantabi. Dalawa din po sa apat yung napatunayan po nila after thorough examination and verification and study na sufficient siya in form. Hindi po ginamit na batayan yung mga kwentong kutsiro ng alleged 18 Marines, ex-Marines. Kasi hindi man po ito determinative factor. Ang committee po ay kumilos base sa procedural rules. Na ang ibig sabihin mga kababayan, yung threshold question ay formal compliance. Hindi po yung external accusation. So ang pag-ugnay po ng 18 hersays sa committee action, malinaw na political framing nila, hindi po siya legal facts. Malinaw na attempt ito ng mga DDS para i-derail po yung impeachment laban kay Sara Pusit. Legally irrelevant arguments po siya. May mga attempts sa hearing na sinasabing recycle po yung complaints. I-argue na may impeachment fatigue. I-frame na ang proseso, mga kababayan, isang harassment daw laban kay Chucky. Ngunit malinaw po yung tugon ng committee chair na si Batangas Representative Jenky Luistro. So ayon kay Luistro, ang naunang rulings ng Korte Suprema ay tumatalakay sa timing ng filing. Sa legal doctrine mga kababayan, ang dismissal on procedural timing ay hindi katumbas ng dismissal on merits. Ang dalawang konsepto ay magkaiba at dapat hindi pinagpapalit. Magaling pong legal luminary po itong si Luistro.
Ang konstitusyonan niya hindi napapagod. Ang argumento ng impeachment fatigue, political argument dito para makalusot si Chucky. Hindi siya legal argument, mga kababayan. Palusot ng mga propagandista ni Chucky. Ang constitutional duty, paliwanag ni Luis Tro, hindi siya nakabatay sa public mood. Kung may complaint na compliance sa rules, siyempre obligasyon, mga kababayan, ng committee na aksyonan. Yun. Mandato siya, mga kababayan, mula sa ating saligang batas. So, isa siyang solemn constitutional duty. Hindi po uobra ang ingay, political noise. Ang impeachment power po, quasi-judicial in nature siya. At dito po sa quasi-judicial function, irrelevant ang social media pressure. Kahit gaanong ingay nila, irrelevant din po ang partisan alignment. Irrelevant din po ang demolition narrative na ginagawa nila. Ano yung relevant niya, Mr. Maravillas? Yung relevant po, yung compliance with the constitutional and procedural standards, yun ang relevant. So malinaw dito sa kwento, yung legal frame. Ang 18 hersays mula sa 18 mga alleged Marines, hindi po siya verified complaint. Maraming butas yung kanilang mga salaysay. May admitted factual error sa listahan ng mga alleged recipients. Tulad po ni Laila de Lima, tapos nadamay. Pati si Tito Sen na hindi pa man po senador noon. 5 maleta daw yung tinanggap, diniliver. Ganon sila magtait-tait ng kwento. So nakita natin ang Justice Committee ay nagpasya base sa sufficiency in form. Hindi dahil po sa baligod affidavits. Ang Supreme Court ruling, mga kababayan, tumatalakay lang doon sa timing. Hindi po sa merito. Technical lang po. Saka ang constitutional duty po, hindi napapagod. Hindi po siya napopoliticize. At hindi po napopropaganda tulad ng ginagawa nila ngayon. Puro propaganda. So sa batas po, hindi po sapat yung political noise. Hindi sapat yung dami ng affidavits na sabi nga ni Ombudsman Remulla. Paano yan nangyari yon? Magkakasama na ba sila lahat ng oras? Kasi isang affidavit, pinirma ng mga alleged ex-Marines. Imposible niya yan. Hindi din sapat ang political loyalty. Kung walang verified complaint, irrelevant siya. Pag maraming botas, dumadami din yung paghina ng mga akusasyon. Kung may credibility defect, compromise, at kung political distraction, non-determinative siya po. So malinaw po, mga kababayan, yung ating konstitusyon hindi po siya kumikiling. Hindi po siya nagre-react, no amount of propaganda. Hindi po ito natitinag sa partisan defense. Sa impeachment po, ang tanong hindi kung sino yung kakampi. Ang tanong po, sumunod ba sa batas? At kapag ang sagot, mga kababayan, procedure-based, doon lamang po nagsisimula yung proseso. Tama? So sa social media, hindi po maiwasan ang malakas na sigaw ng bawat kampo tulad ng na-observe natin ngayon. Pero po, mga kababayan, sa ilalim ng ating konstitusyon, mas malakas po ang proseso. At ito po yung malinaw na ginagawa ng Committee on Justice. At sa dulo nito, ang mga irrelevant, mananatili siyang irrelevant. Gaano man siya kaingay, na makikita natin talagang sinasadya nilang mag-ingay para guluhin ang proseso. Huwag kami, mga DDS,